Welcome back dito sa aking YouTube channel, and sa video na to, ang pag-uusapan natin is all about AI. And to be specific, bibigay ko sa iyo yung mga importanteng elements or foundation na kailangan mo paano mo i-utilize na maganda at tama yung paggamit ng AI. Pag-uusapan natin is the prompt, no? Properly using of prompt. So ano ba yung prompt, Coach Jay? Ito po yung mga text o request natin na binibigay dun sa AI. Magagamit mo to if you're using a ChatGPT, Gemini, DeepSeek, or any AI tool sa panahon natin ngayon. So meron siyang 3 elements na kailangan mong malaman at maunawaan. And once you understand this, yung mga elements na to, na isi-share ko, hindi na magiging mahirap sa'yo yung mga next AI request na ipapagawa mo sa mga tool na available online. So unahin natin yung functions. So paggamit ng AI, importante po yung functions, no? Paano gumagana? Paano mo binibigyan ng instructions yung AI? Kasi kung hindi malinaw sa AI, yung instructions, hindi rin malinaw yung output na ibibigay sa'yo. Importante po yun. Klaro dapat yung functions. Number 2, no? Hindi sapat na meron ka lang instructions. Dapat malinaw din yung context ng request mo sa kanya. Kasi kung walang context, yung binigay mong instructions, anong mangyayari? Confused din si AI. Kumbaga general output lang din yung pwedeng ibigay sa'yo ng AI na ginagamit mo. And alam mo ba, ito yung pinaka-game changer sa lahat? Modifier. Modifier is ito yung magsisilbing adjustment. Kumbaga ito yung magpapaganda, mag-aayos ng tone of voice, ng mga kulay, ng lighting. Example, sa video, kung gusto mong cinematic, pwede mong sabihan. Sa modifier, pwede mong sabihin, make it cinematic. Ayan. Make it realistic. Ayan. So pagdating sa tone of voice naman, kung written request yung ipapagawa mo or video AI, is ito yung mga tinatawag na gusto mo ng friendly, gusto mo ng professional, gusto mo ng friendly, gusto mo ng professional, gusto mo ng persuasive, and so much more. Yun yung mga type of modifiers. Also, modifiers, pwede rin ito yung number of text, ayan, length of text, output, number of sentence, number of characters. Kapag sa naman, sa mga image or video, ito yung mga other elements na kagaya ng nasabi ko sa iyo kanina. So, paano yung gagawin natin? So, dito sa video na to, bibigyan kita ng quick demo paano mo siya magagamit. And kung naghahanap ka ng training, paano mo matututunan lahat ng itinuturo ko dito, meron kaming community na kung saan isa yun sa mga tinuturo namin every Monday. Ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to para makapag-join ka dun sa aming community na kung saan i-help ka namin hindi lang pagdating sa skill set, pagdating sa mindset, pagdating din sa business. Alright? So if you're excited, let's do this and papakita ko sa iyo dito sa screen. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa aking screen, and as you can see, ito yung binigay ko kanina, yung dinescribe ko sa iyo kanina kung ano yon. So, yung functions, yung context, yung mga other elements, and then yung mga modifiers, no? So, kung gusto mo ma-access to, yon, kasama to sa mga ibibigay ko inside the community na meron kami. Alright, so, pag-usapan natin paano mo yan gagamitin, no? Punta muna tayo sa functions, no? Pagpunta ka sa AI or sa ChatGPT, which is the popular tool pagdating sa AI, ChatGPT. So, unang ginagawa natin dito is an email for my client. Matatawag ba to na proper instructions pagdating sa AI? Direct to the point. Write an email for my client. Pero ang kulang dito is wala siyang context. This is a very, very basic instructions sa paggamit ng AI. Okay? So, ano yung context? Para kanino? Sino ba yung client mo na yun? Pwede mo sabihin ano yung pangalan niya, ano yung company niya, di ba, ano yung services niya, and so much more. So, write me an email for my client. Example, yung client mo is, ito. Okay? My client is business owners. Okay? Selling. Business owners, ay nagbebenta siya ng mga house and lot. Pwede mo ditong lagayan ng selling luxury. Okay, para mas may context. House and lot in Batangas. So, may context na. So, ano yung email? Para saan ba yun? Example, write me. Okay, so kulang pa rin yung context. Para saan ba yung follow-up na yun?
about. So, ilagi yung tatandaan mo, no? The more na specific yung ibibigay natin. Example, para saan ba yung follow-up na yun? Follow-up about sa napag-usapan nyo na project or dun sa isang deal na napag-usapan nyo. Ganun ka-importante. Ngayon, yung tinatawag naman na modifiers is yun yung magsisilbing tone of voice. Very basic context, no? So, pwede ka pang mag-add dyan. So, kapag sinubmit natin to, let's see, no, hindi natin nalagay yung context kanina, write me an email. No? Let's say general yung ibibigay niya dyan. So, ito, makikita mo dyan, nag-isip siya. Nag-isip siya ng context sarili niya kasi hindi mo siya binigyan ng context. Ayan. So, ganun ka-importante na dapat klaro yung context na ibibigay natin sa AI. So, dito sa ibibigay ko na next demo, so let me create another one. So let's try to create an image generative na pwede mong gamitin for the ad. So one of the strategy na pwede mong gawin is, number one, is dapat meron kang reference or yun yung magsisilbing context. So yung reference is the product. So yun yung magiging reference niya. So ang papagawa natin sa AI, ibibigyan natin siya, ipipid natin siya ng information, ng data, or ng picture, then ipapagawa natin yung ating gustong ipagawa sa AI. So, ngayon, number one is kailangan mo munang i-download kung ano man yung product mo na yun. Since nasa real estate tayo, punta tayo sa Google. And then, real estate. Sino ba yung sikat na real estate dito? SMDC logo. Logo na lang. Here we go. Tapos, kuhanin natin ang logo niya, and I suggest use the logo na naka-transparent or PNG, yung walang background. Yan. Okay, mukhang okay to. Let's see kung meron siyang background. Ito, wala, SMDC. So, save ko lang siya sa download. So, meron na tayong dalawang na-submit sa kanya. Okay, so, ano yung ipapagawa mo ngayon sa AI? So, sabihin mo sa AI, okay, make me an image ad. Image ad. Ibig sabihin, gusto mong magpagawa ng image ad sa kanya. Use the reference, use the picture above or I uploaded, pwede mo sabihin yan. So, yun yung first instructions. So, ang next na ipapagawa mo sa kanya is, ano yung itsura ng ad na yun? Ayan. Ano yung itsura ng ad na yun? I want you to also, please insert a model. A Filipina, 30 years old. Okay, so alam niya, syempre babae yun. 30 years old, wearing white. Okay, white. And make sure professional. Photorealistic and high resolution. Ayan. So, ito yung sample, no? So, kung just in case na na-typo ka, pwede mong i-right click dyan. Okay lang naman yun. Next, pwede ka pang maglagay dyan ng mga additional instructions, yung lighting and so on. So, pwede natin make it cinematic. Ayan. Additional lang. And here we go. So, ngayon, AI create an image ad based dun sa request mo. Okay, so here we go. Check natin. So, while generating yung image, ang ginagawa ni AI is binabasa niya, of course, yung context na binigay mo sa kanya, yung instructions, yung mga modifiers, and other functions. Si AI, hindi siya, may mga AI na mabilis, pero wala akong nakita na real-time pa. Okay lang naman sa ChatGPT, kung minsan less than a minute na gagawa niya, minsan 1 to 2 minutes. Depende rin sa plan na meron ka. Kapag paid, mas mabilis. Kapag free naman, it takes time. Kailangan mo maghintay sa image generation tool. Pero pagdating sa text, mabilis talaga si AI sa paggawa. So right now, generating na siya, and let's see. Nakikita mo is nag-generate na siya. Based dun sa instructions natin and sa mga binigay na
details. Let's see ha. Ito yon. Makikita mo. Check mo ha. Nakuha niya, not exactly, but I think 95% ng details about dun sa binigay natin. So, isa sa mga nakalimutan niya is the logo. Hindi niya nailagay ng logo. Okay? Okay lang naman, pero pwede mong i-request yun sa AI. So, dito, makikita mo, this is a very basic, no? Kumbaga, may buildings, merong model, and it looks cinematic. So, okay, please insert the logo, yung SMDC. Alam niya yan. Also, okay, add a text on ad. Says, pwede natin ilagay is 25K a month RFO. So, ngayon, anong ginagawa natin? Guys, nire-revise natin yung previous na ginawa ni AI. Kumbaga, bibigyan mo lang siya ng instructions and hindi na ito yung kagaya before na dapat i-edit mo manually, ipo-photoshop mo. So, by using AI, pwede ito sa pwede mo siyang gawin sa multiple Meron pa akong isang ipapakita sa iyo. Pwede mo siyang gamitin sa product din. This one is kumbaga, kung ano lang yung naisip natin kanina. And one tip na maibibigay ko sa iyo is ganito. So based dito sa mamaya wait lang natin based dito ikakopy ko na to. Based dito sa request mo, meron akong ibibigay sa iyo na tip paano mo mai-improve yung instructions mo. Okay. So let's take a moment muna. Let's wait and makikita mo dito ito na yung logo and yung buildings is nagbago ba? I think it's still the same buildings. Let's see kung nabago yung ating ambassador dun sa pinagawa natin. And wait natin kung nagawa niya yung instructions na 25K per month. Ayan, nakikita mo, nilagay nga niya. RFO. Ayun. Nice. Di ba? So, meron ka na ngayon meron ka na ngayong ready for ad. So, kung titingnan mo, medyo hindi siya okay kasi itong parang hindi siya align. So, pwede mo namang ipaayos yun sa AI. Or i-adjust mo na manually. But ako, I suggest use AI. Mas mabilis siya. And pwede mong ipa-design kung ano yung color ng text. Pwede mong gawin 3D yung text. Basta, yun yung mga additional context na ibibigay mo sa paggamit ng AI. So, ang next na ibibigay ko sa iyo is based dun sa ginawa natin kanina, I want you, okay, to improve this prompt. Okay? So, tanggalin natin. Ayan. Copy ko lang, refresh, or mag-create tayo ng new chat. Here we go. Ayan. So, ngayon, in-improve na niya. So, itong improve na to, create an image ad. Yan. Ito hanggang dito lang. Is pwede mo na siyang gamitin ngayon sa next prompt mo. Kumbaga, nag-create ka ng base prompt and then improve mo kay AI yung prompt na yun. Then, add ka ng additional context. So, ganun ka-importante po na dapat klaro sa atin yung mga ibibigay natin sa AI. So, next na ipapagawa ko is, makikita mo dito, we have a product inside our community. And one of the prompt, marami yung prompt, is one of the prompt na ginagamit namin is ito. So, as you can see here, ang gagawin ko is mag-upload muna ako ng product. So, one of our product, pwede mong i-check sa ibaba ng video na to yung link to try our product is itong holy herbs. Ayan. So, based dito sa sinend mo na mock-up, ang gagawin ko is ipipaste lang tong prompt and then babaguhin ko. So, make an image ad, a father. So, let's say, 55 years old na siya. Okay? Black hair, natural skin, standing in a old, modern kitchen with, okay, with TV and cabinet. Siyempre, modern, may TV na yan. Is smiling and drinking a glass of grape juice while holding the uploaded picture.
Ano yung scene? Yes, ito na yung mga modifiers. Healthy, fresh, and inviting. Ayan. High resolution, photorealistic, soft natural lighting. So, pwede pa natin siyang i-improve. Pwede ka pang mag-add dito. So, for now, ito yung isasubmit natin. So, ang gagawin ko is isasubmit ko lang to. This is my prompt instructions based dito sa image. So, ang gagawin ko, sasubmit ko yan, and then let AI do the work dun sa ibibigay niya. So, mapapansin mo dito is mas detailed and mas klaro ngayon yung instructions. So, ulitin ko ha, create ka ng prompt based on your own instructions, on your own creativity, then improve later on using AI yung prompt na meron ka. Right now, generating yung image, second image ad na ginawa natin. And makikita mo dito, no? So, dito mo talaga mapapatunayan na sa panahon natin ngayon, not necessary na kailangan alam mo paano gumamit ng Photoshop. Alam mo yung mga advanced tools sa editing. So kahit hindi ka graphic artist, as long as meron kang right foundation sa paggamit ng AI, alam mo kung paano mo siya uutusan, bibigyan ng instructions, madali na lang sa iyo makapag-create ng mga next marketing materials para sa business na meron ka. So let's see, ito na siya. Tingnan natin yung product na in-upload natin kung hawak-hawak ba niya. Yan. Yun yung pinaka main goal. Kailangan yung product. Nakita mo dito yung cabinet. Tapos yung TV. Anong brand to ng TV? Ayan. So, wait lang natin. Zoom natin ng konti. Nice. Alright. Perfect. So, based sa product, ito yung product na pinopromote namin. You can check the link below if you want to try this product. Sobrang sarap niyan. And napakaganda ng mga benefits. Ayan. Diba? You can change also yung dito kasi grapes. Sinabi ko. So, siyempre alam ni AI kung anong kulay ng grape juice. So, but basically, yung ano kasi, yung kulay nito, pag tinimpla mo, ano yan, ganitong kulay. Alright. Modern kitchen, TV. Also, pwede ka mag-add dito, like, pwede mong i-add yung family niya on the background, katabi niya yung anak niya, daughter niya, and so much more. Pwede mo lagyan ng bintana instead of TV. Yeah. And this one is napakagandang, napaka-detailed niya. And bakit siya sobrang detailed? Dahil dun sa prompt and instructions na binigay ko sa iyo kanina. Nagkaroon ka ba ng aha moment? Nagkaroon ka ba ng mas malinaw na kaalaman kung paano mo gagamitin, i-utilize ng tama yung paggamit ng AI? You can use AI for different type of content, text, image, video, and even audio, possible na nga rin. So, I hope nakatulong sa'yo, nakapag-add ako ng value dito sa short video na to, paano magagamitin yung AI. If you are interested pa to level up your skills, kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina, meron kaming community na kung saan everyday meron kaming training doon, tutulungan ka namin, paano ka pagsimula ng sarili mong business, na hindi mo na kailangan mag-isip pa ng product na i-offer, focus only on promoting your business. Ibibigay din namin yung mga tools, mga marketing system na kakailanganin mo on starting your own online business. Kung ready ka na, go ahead, nasa description yung link para mapanood mo yung short video presentations na ginawa namin para sa'yo. So, this is Coach Jay. That's it for now, and see you on the next one.